Yes po, muli po isang magandang hapon po sa ating lahat mga kabarangay. Yun nga po, hot issue ngayon. Ito nga pong statement po ni Secretary John Vic Remulla. Yes po, ang ating pong kalagalang po na DILG Secretary. Ang aking pong taus-pusong pag-aanyaya sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga videos. Mga barangay, hindi ko na po ginamit yung clippings kung ano po yung sinabi ni John Vic, ano po. Pero malinaw po doon na sinabi niya na November 2, 2026 ang halalan. At may nagtanong din po sa kanya na kung hindi po ba ito labag sa konstitusyon. Ang sabi po niya, narinig naman natin hindi daw. Dahil 2 years daw, 2 years lang yung term ngayon ng nakaupo, kulang. Kaya inaayos din na dagdagan. Alam po ninyo mga kabarangay, yan po yung isang sistipa sa ating mga Pinoy. Kapag may pinag-aralan, magandang kasuotan, lalo na po at may katungkulan sa gobyerno, may mataas na katungkulan, kahit ano po ang sabihin ng mga ito, ay paniwalang paniwala po sila. Samantalang kung meron pong isang gusgusin at barumbadong magsalita na nagsasalita po ng totoo, ay tinatawag po itong bobo, walang alam. Pero kung susumahin po at ating susuriin yung sinasabi po ng tinatawag nilang bobo, kumpara po dito po sa sinasabi ng isang may pinag-aralan, may mataas po na katungkulan, parang pambobola lamang po. Yes po, hindi po kasi pwede na salita lamang po yan. Nabanggit din niya na pipirmahan na ng Pangulo. Hindi po ba? Maging si Senador Chis Escudero po, nabanggit na rin yan noon pa na nakahanda ng pirmahan yan ng ating Pangulo. Pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin po yan napipirmahan. Uulitin ko po yung kanyang sinabi na 2 years lang kasi napaiksi. Sino ba ang may kasalanan bakit umiksi yung panunungkulan ng mga nakaupo ngayon? At kung ating pong susuriin at pakakaisipin mga kabarangay, ang katumbas nito ay pag-postpone ng halalan, pag-extend ng termino ng nakaupo, hold over capacity na bawal sa saligang batas. At ayon po sa ating konstitusyon, nasa kapangyarihan nga po ng Kongreso ang magpalawig ng termino ng barangay at SK official. Dapat kung gagawin mo yan ay wala kang lalabaging batas. Hindi po ba? Pwede rin pong mag-postpone ng halalan ang mga ang nasa Kongreso na pinagsanib po na puwersa ng mababa at mataas na kapulungan. Yes po, pwede po silang nasa kanilang kapangyarihan po ang mag-postpone ng halalan. Pero dapat may sapat na dahilan. Compelling reason, ika nga po mga kabarangay. Yun nga po, ano yan? Maaaring digmaan po na pangkalahatan, world war, maaaring digmaan ng ating bansa, maaaring kaguluhan po na laganap sa buong Pilipinas, sakuna na maaaring laganap din sa buong bansa. So yan po yung mga compelling reason po na pwede pong magamit para po ang isang halalan ay ma-postpone. Pero hindi po sinasabi ng saligang batas na pwede mong i-postpone ang halalan dahil naging 2 taon lang ang termino ng mga nakaupo at kailangan mong dagdagan para maging 3. Wala po sa saligang batas yan. O hindi po pwedeng gamitin yan mga kabarangay para mag-postpone ka ng isang halalan. Ako po ay isang basurero lamang na nagsasabi po ng tama at alam kong naaayon po sa batas. Marami po, tiyak na naman ang magagalit sa akin. Marami na naman po tiyak
ang manlilibak, magsasabi ng mga masasakit na salita. Samantalang yung sinabi po ng isang nakaporma, ng isang abogado na magaling, ng isang may mataas na katungkulan, kahit wala pong basihan, paniwalang paniwala po ang nakakarami. Kasi po napansin ko doon po sa mga komento, ang dami po ng parang talagang kung makikita mo parang sumasayaw sa tuwa, nagtatatalon, napapabuntong hininga, ang ngiti ay hanggang tenga na dahil gustong-gusto po nila ng postponement ng halalan. So paniwalang paniwala po sila ngayon doon po sa kanilang narinig na panood. Isa nga po namang kalihim ng DILG, isang magaling na abogado, ang hindi paniniwalaan. Sino ang paniniwalahan? Isang magaling na abogado na may mataas na posisyon sa gobyerno. Yun nga po, kalihim ng Department of Interior and Local Government. Kumpara sa isang basurero. Bilang karagdagan po, mga kabarangay, hindi ko po talaga ito ginagawa. Ayaw ko pong magkasakit ng damdamin po ng tao. Kung may nasasaktan man po sa mga sinasabi ko, dahil laban ito sa kanilang gustong mangyari o personal po na interes. Magbubura po ako ng isang content ko po, naka-upload ko lang. Hindi po ibig sabihin nito ay natatakot po ako doon sa taong ipinicture ko doon na kahit konti lang. Gusto ko lamang pong bigyan siya ng kahihiyan. Hindi ako natatakot kung ano man po ang gusto niyang gawin. Ipinakita ko lamang po na dapat ay igalang at irespeto po natin ang ating kapwa-tao. Hindi ko mo nasa social media po tayo ay pwede po tayong magkomento ng wala na po o below the belt na po. Huwag po natin gagawin yan. Pwede po tayong magkomento related po doon sa usapan. Huwag po ninyong insultuhin ng isang tao dahil hindi ninyo alam kung ano ang pwede niyang iganti sa inyo. Irespeto po natin ang bawat isa, mga kabarangay. So muli, inuulit ko, hindi ako kailanman natatakot sa iyo dahil ako ay matagal na rin sa politika. Marami ng pinagdaanan. Pero buburahin ko ang content na yon para sa iyo, para sa pamilya mo. Sana wag mo nang uulitin ito kahit hindi na sa akin, kahit sa iba, sir. Magkomento po kayo ng naayon po sa inyong napanood. Magkomento kayo kahit ano. Pwedeng makasakit, pwedeng masakit. Basta't may relasyon po doon sa pinag-uusapan. Wala pong problema yan. Kayo po yung nagbukas, kayo ang nauna. Gumanti lamang ako. Pero hindi mo po kinaya. Pasalamat po kayo at nag-message kayo uli dahil meron pa po sanang rest back yan na hindi ko na po gagawin. Inuulit ko po sa iyo, sir. Sana po ay maging mahinaon po tayo kahit magkalaban yung ating paninindigan, prinsipyo at paniniwala, igalang at irespeto pa rin po natin ang ating kapwa-tao. Muli po, ang mga ipinahayag po ng ating kalihim ay personal po na kanyang paniniwala po yan, mga kabarangay. Lilinawin ko lamang po na hindi po yun nangangahulugan na sa November 2 na nga po. November 2, 2026 na nga po ang halalan. Hindi po. Dahil ang umiiral pa rin pong batas ay itong Supreme Court ruling po na nagtatakda ng halalan sa December 1, 2025. Pwede pong mangyari o maaari po na mangyari yung sinabi po ng ating butihing kalihim kung yan po ay pipirmahan ng ating Pangulo. Kapag yan po ay pinirmahan ng ating Pangulo, magiging ganap na batas na po yan. Pero, kung wala pong kukontra, mga kabarangay, kung wala pong magpipetisyon, magiging ganap na nga na batas po yan. Yung nga po, si Kung at si Pero, magkapatid yan. Kalaban yan ng term setting bill. Pero, sigurado po kasi na may magpipetisyon nga. Hindi naman po lingid sa lahat.
na hinihintay lamang po ng ilang rehistradong botante. Mayaman man yan, abogado man yan, may pinag-aralan o wala, naghihintay lamang po yan para yan po ay questionin o petisyonan sa Korte Suprema. At para po sa kaalaman po ng lahat, hindi lamang po yung pabor sa postponement. Yung mga pabor po sa postponement ang umaasa na ito ay pirmahan na ng Pangulo. Mas lalo pong gusto na mapirmahan na yan ng mga naghihintay po para magpetisyon, para mapadali na po ang proseso. Isipin po ninyo, kung yan po ay hindi pa pipirmahan ng Pangulo ngayon, at yan po ay makakarating pa sa August 15 para mag-lapse into law, medyo matagal-tagal pa po na usapin yan para po doon sa mga gustong magpetisyon. Pero once na pinirmahan na po yan ng Pangulo, kahit ngayon lang, mga kabarangay, baka bukas lamang po ay nasa Korte Suprema na po ang petisyon. Yan po ang tunay at totoo. Coiners Ring.